kita sa inyo ngayon. Salita ng Panginoon, ilan habang panahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito, nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Nananatili po ang banal na salita ng Diyos. Kaya't hindi po natin dapat kalimutan ang salita ng Diyos at ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Sa dalawang kataga po, pag-ibig at walang hanggan. Ito po ang inihahatid sa atin ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Na ang kanyang pagpapahayag ng salita ay nagbibigay buhay, nagbibigay pag-asa, higit sa lahat, nagdudulot ng kaligtasan. Ang salita, ang banal na salita at ang pag-ibig ng Diyos, ang siyang magiging panuntunan at gabay ng ating pamumuhay habang tayo po'y naglalakbay sa temporaryong pamumuhay dito sa mundong ito. Kaya't ang paanyaya po sa ating ngayong gabing ito ay kung paano po natin mapananatili ang isang paninindigan na kung saan ang pagpapahayag ng katotohanan po ng Poong Jesus Nazareno ay patuloy na magniningas sa kaibuturan ng ating puso at kung patuloy nating pinatanggap ito at sinasabuhay upang magsilbing baon po natin sa patuloy na paglalakbay po natin dito sa mundong ito at mayroon po tayong baon ng paglisan sa mundong ito na siyang maghahatid sa atin sa lupa, sa walang hanggang buhay na walang hanggan.
Ito po ang taglay ng bawat isa po sa atin na ninanais po ng ating Panginoon bilang kalooban niya ang tanggapin ang lahat ng pagpapahayag ng Panginoong Jesus Nazareno ay siyang nagdudulot ng buhay para sa ating lahat. Kahit sinabi po niya sa ating ebanghelyo ngayon, sabi niya ang propeta ay mismong hindi tinatanggap sa kanyang sariling bayan at sambahayan. Kaya't walang milagrong naganap. Nagpagaling siya ng mga may sakit pero walang kababalaghan sapagkat walang taglay na pananampalataya. Sapagkat inuuri siya ng mga taga roon. Kasi anak ng karpintero, anak ni Maria. Hindi ba siya mga kapatid? Sinabing babatisa, mga mangingisda. Ang Poong Jesus Nazareno, anak ng karpintero. Kahit hindi nila matanggap ang pinapahayag na katotohanan ng ating Poong Jesus Nazareno bilang pagpapahayag tungkol sa Ama, tungkol sa kanyang pagparito sa lupang ibabaw. Kaya nga po, sa bawat isa po sa atin, ang pananatili ng katapatan na may taglay na pananampalataya sa salita ng Diyos at sa kanyang pag-ibig po sa ating lahat, na siyang magiging bukal ng buhay natin. Alam niyo ba yung bukal? Yun yung lagi nang nagiging takbo at daloy ng ating pamumuhay na ang salita ng ating Panginoong Jesus Nazareno ay siyang maging bukang bibig natin at maging taglay ng kanyang pag-ibig ay maranasan ng bawat isa sa atin. Maranasan ng pagpapahayag bilang patotoo ng Diyos ay naparito upang tayo'y kanyang tubusin. At ito'y dahil sa pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga po, tayo'y maging matyaga, mag-persevere, manatili, at naroon ang taglay ng ating pananampalataya at ang sigla ng pagpapahayag ng mensahe ng pakikipagkapwa-tao. Kaya dalawang bagay din po, iniibig ko ang Diyos, hindi po tayo mananatili doon sa pag-ibig ng Diyos hanggat hindi po tayo nagpapahayag bilang katotohanan na kailangan po nating ibigin ang ating kapwa. Paano po nga ba ito magaganap? Narinig po natin ang ating ebanghelyo at sinasabing, huwag tayong maging mapanuri ng kapwa, mapanghusga, mapangmata, huwag tayong manliliit ng kapwa natin kahit ano pang estado ng kanyang pamumuhay. Kilalanin natin siya bilang anak ng Diyos at ating mga kapatid. Kahit wag po tayong magsanay ng isang pagkakamali na nagiging sanhi ng kasalanan at pagkakalayo natin sa Diyos kung tayo ay hindi nagbibigay pag-ibig sa ating kapwa. Ninanais ng Diyos na tayo'y maging maunawain, mapagpatawad, umiibig, at maging mabuting kapwa-tao, maging mabuting kapwa-Kristiyano, at maging mabuting kapitbahay. Kaya nga po, sa gabing ito, nais ko po kayong anyayahan na magsuri po tayo sa ating sarili kung tayo po'y tunay na tumutugon sa tawag ng paglilingkod sa salita ng Diyos. Pag sabing paglilingkod sa salita ng Diyos, ang mga salitang ninanais ng Diyos na maging buhay sa atin ay tunay na nagaganap sa pamamagitan ng konkretong pag-ibig natin sa Diyos na makikita ito sa ating kapwa-tao. Mapagmalasakit ka ba? Ikaw ba'y taong lagi nang nakalaan para tumulong sa kapwa? O ikaw ba'y taong mapaghiganti? Ikaw ba'y taong nais laging mayroon gawing masama sa kapwa? Mag-isip ng masama, magsalita ng masama, kumilos ng masama. Hindi ito galing sa Diyos. At alalahanin po natin, ang lahat ng masamang gawa na ating itutungkol sa ating kapwa ay galing kay Satanas. Ano ang galing sa Diyos? Ang galing sa Diyos, tayo'y bumubuhay ng kapwa-tao. Tayo'y naglilingkod, nagmamalasakit, nag-aalaga, nag-aalala,
nagpapatawad, tumatanggap, tinatanggap, inaangkin na ito'y aking kapwa-tao na ninanais ng Diyos na madama niya mula sa atin na siya'y buhay, na nananatili at dumadaloy sa ating pamumuhay araw-araw na nararanasan ng ating kapwa. Kaya tanungin ang ating mga sarili, kailan ako palaging magsisimula upang ipahayag ko ang katotohanan ng tungkol sa Diyos? Ipahayag ko ang katotohanan na ang Diyos ay nananahan sa akin, kaya't mayroon akong tungkulin na ipahayag ito na madama ng kapwa tao ko na ang Diyos na ito ay buhay sa aking piling. So hilingin po natin ang biyayang yon na tayo po'y lagi nang mayroong matinding pagmamalay sa banal na presensya ng Diyos na nagniningas sa ating puso. Upang ang lahat ng gagawin po natin ay pagsasanay sa kabanalan na kung saan ay lagi na tayong patungkol sa kabutihan ng ating kapwa at kabutihan ng ating sarili.